Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction dito kay Karob Trip at sa NAIA Goes Project. Engineer ng NAIA halos naiyak bilyong Goes Project na bisto sa Senado ni Senator Rapi Tulfo. Kaya pala mahal ng bigas. At panoorin po natin ang buong detalye. At ito ay side contempt. Pinakulong na ni Senator Rapi Tulfo at pwede lang magmura. Sasaka sa irigasyon para makapagtrabaho sila, makapag-produce ng bigas. Hindi lamang para sa kanila at kanilang pamilya, kundi para sa ating bayan. Ang nangyari, kinukurakot yung pera na para sa ng panggawa ng mga irigasyon, binubulsa. At ngayon, dito tayo para investigahan itong malaking katiwalian. Ano yung mga issues at hand? Nagpadala po ako ng tao ko para mag-inspeksyon at para i-video, i-record yung kanyang nakita doon at para mag-interview ng mga taong naroroon. So this time, hindi nyo na po pwedeng pasinungalingan. Dahil kapag magsinungaling kayo rito, you will be cited in contempt at kayo po'y makukulong doon sa baba. Dati po talaga pong napakalaki ng pakinabang ng mga magsasaka sa amin dito. Siguro po more than 25 years na wala na, hindi na siya gumagana. Kaya po napakalaking kawalan sa mga farmers namin dito. Kaya nga po sa ngayon yung mga dating bilang ng hinahani ng mga magsasaka sa amin dito talagang nabawasan. Siguro mga 3 times ko palang nakita yung NIA na nagpunta rito sa amin. Nga po nung nawala ang irrigation, hindi na napapakinabangan yung lugar na yan. Dati, di naman kami bibili ng bigas. Pero ngayon, bibili kami ng bigas. Dahil wala na kami nasasasa. Puro pabigas. Nakamulatan ko noong 1970 na puro pagsasaka nga dito. Pero wala pong irrigation. Dapat yung mga engineer, kompleto lang ng equipment at saka hindi yung pagkapalit-palit. Tuwing nasisira ang mga irigasyon namin, kami lang po ang nag-repair. Lahat kaming mga magsasaka dito sa amin, nagtutulungan po. Pumunta mismo yung staff ko para ikumpirma yung pong mga projects na hindi po na kompleto. Na sinabi ng NIA, kompleto na raw. Pumunta po yung reporter ko, wala po siyang nakitang balog-balog phase 1. Mr. Chair, nandito naman po ang dating administrator kasi time po nila yon. Since nandito naman po ang ating former administrator, General Bisaya, sir. Yung tanong ni Senator Tulfo, wala naman daw phase 1 yun eh. Dekada na ata ito. Actually, dalawa po talagang phases yan. The phase 1 that was implemented from 1999 to 2012 with a budget of 2.362 billion and servicing an area of about supposed to be 12,475 hectares. Ito sir, yung phase 1 na sinasabi. Which one? Alin dito? Ito may picture. Yes sir. Yung phase 2 po, ginawa po ito noong 2013. Supposed to be it started noong 2013 pero marami po kasing umayaw dito ng babatikos dahil ang gusto po nila series of dams. But then experts said that pinakamaganda at pinaka-beneficial sa lahat po ay yung high dam. Pumunta po yung staff ko doon, abandonado na po yan at marami pong nag-witness mga pumunta rito na mga katutubo at sinabing abandonado na po. And yet, ito pong nakakahiya, sir, although this is no longer your time, yes, sir. Humingi pa po ng pang-maintenance. Inabandona na nga, bulok na nga, and yet, tumatanggap every year para sa maintenance ng isang bulok na proyekto. And we were informed nung last hearing by Engineer Guillen na bigyan ng isa pang pagkakataon for another billions and billions of pesos matatapos na nga by 2027.
Actually po sir, yung phase 2 ay ang marami na rin pong na-accomplish doon. Ang hindi po lang Sorry po, General, wala po na-accomplish doon. Abandonado na po. Abandonado na po talaga, sir. General. Yung ano po sir, yung high dam at saka yung diversion Sorry po, tunnel abandonado po talaga. We were there. Yes, sir. My people went there. And then, nandito po yung mga katutubo. At sabi nila, wala na po silang pakinabang doon. Abandonado na. No, nothing. Wala pong phase 1. Yung pinapigitan yung picture, wala po yan. Hindi ko alam kung saan yan. Yung binigay nyo po sa aming address nung last meeting natin, Matatalaib, Tarlac. Tama? We went there with my staff. Wala pong irrigation project sa Matatalaib, Tarlac. Ang akin naman, tinutumbo ko rito yung completion of the project. Kung nandun ba yung project, kung natapos ba yung project, at paano ginawa yung project, kung tama ba yung paggagamit sa budget. Marami sa mga proyekto ng NIA na inuumpisahan na agad nang hindi pa natatapos yung issue sa right of way, and then dumating yung time na may mga pumapalag, tulad ng sinabi mismo ni General Bisaya, then nahinto yung project, bayad na, nahinto, abandonado, nilalayasan na agad yung proyekto, nasa short chance dito ang taong bayan. Doon po ito po ang ating isa sa matatalakayin dito. Bakit kasi kayo nag-implement ng mga proyekto nang hindi nyo pa natatapos yung issue sa right of way, at I need the list of projects na nagkakaproblema sa right of way, because that will tell us na merong nangyaring anomalya at meron dapat managot. Again, for the second time, Engineer Guillen, give me a list of all your projects pending right now dahil sa issue sa right of way. Sa next hearing, give me a list of those. Yes, Your Honor. We'll give you a list. And if I may add, sir, ano po? Go ahead. Ang sistema po kasi talaga dyan is that sa feasibility study, kasama po na po talaga yung environment, yung envi and social na tinatawag po sila. Yung environmental issues and social issues. Tinignan ko po naman ng naging status po ng Balog-Balog, sir. Initially kasi around 500 people po ang involved dito, sir. So nung sinimula naman nila, naayos naman nila yung iba. Kaya lang as time goes by, kasi ang isang project po kasi, hindi mo naman din ma-perfect lagi, sir. Mayroong lumilitaw na problema. Sorry, Engineer Guillen, you're an engineer, you're with the NIA for many years, and I'm not. Okay, ang ginagamit ko lang is logic. Okay, common sense. Nakalagay po sa feasibility study, kasama yan, na before you implement any project sa irigasyon, kailangan tapusin muna yung issue sa right of way. Okay, umpisa natin, Engineer Sulaik, dito po sa 119 million 347,000 na project sa Santa Josefa Pump. Ano po yung inyong reaction? Mr. Chair, yan pong 119 million na pondo ng Santa Josepa, Mr. Chair, binigay po yan na allocation sa project na yan, but during that time, Mr. Chair, hindi na po ako yung regional director ng Region 13. I was assigned here in Central Office in 2017. So ang nag-implement po ng yung pondong na yan is the regional director. Yan at sino po siya? Si Dante Ganotesi po. Pwede natin patawag, Mr. Chair? Yeah. Dante Ganotesi, is he still connected with NIA? Retired na po, Mr. Chair. Patawag pa rin natin, Mr. Chair. Anong year po ito? 2019 po yan, sir. 2019. Yes po. 2017, nasa central office na po ako. As what? As what? As deputy administrator. So you also have direct supervision over that project? Yes, Mr. Chair. Kahit wala ka na doon, ikaw pa rin ang direct supervisor? Yes, sir. But the actual implementation of the project, Mr. Chair, is the regional director. No, Mr. Sulaik, Engineer, no. No, tama nga si Senator Tolentino.
you still have direct supervision over your project manager for this particular project. Tama? Yes. Kaya nga nilagay ang pangalan mo dahil meron ka pa ring say sa proyektong ito. Because of you, na-release yung 119 million pesos na pondo na questionable. Sinasabi nga rito ng inspection team ninyo. Hindi naman torpe o tanga o stupido itong inyong inspection team na ilalagay ang pangalan kung talaga wala ka ng kinalaman dito. Gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo yung Santa Josepa Irrigation Project, Pump Irrigation Project. Ito pong Santa Josepa Irrigation Project, Mr. Chair, Senator Tulfo, ito po ay kinonstruct during the time of the late... No, sir. No, sir. Wag niyo po kami paikutin. No, sir. Inamin mo na kanina kay Senator Tolentino, kay Mr. Chair, na you have direct supervision over the construction of this project. May direct supervision ka doon sa project manager. Tama? So bilang direct supervisor, kung in the name of command responsibility, may pananagutan ka. Mr. Chair, hindi po ako ang direct nag-i-implement ng yung project na yan. Ako po ay dito lang po na nag-i-evaluate ng accomplishment ng mga natapos ng mga regional director. Hindi po ako involved during the time of the implementation, Mr. Chair. Kaya Mr. Chair, patatawag natin yung tinuturo niyang tao, yung Dante, na sinasabi niya yun na may kinalaman at naghugas kamay at nagpo-Poncio Pilato itong si Engineer Sulaik. Kasi nga, Mr. Chair, masakit ito para sa taong bayan. Gumawa kayo ng proyekto ng bulok. Ibig sabihin, proyekto na hindi pakikinabangan ng taong bayan. Hindi pinakikinabangan ng taong bayan. And yet, kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yon. Ito po yung nakaka-high blood, Mr. Chair. Gusto ko magmura pero bawal. Ang sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, naku, natagtad na kita po ng mura or I don't know. Sisingil kayo ng 119 million para sa isang proyekto na hindi nyo naman ginawa. Gumawa kayo ng konti lang and then inabandona nyo, and yet sisingil kayo ulit para sa maintenance na isang proyekto na hindi nyo tinapos. Sana anak ng dagat. Okay, Mr. Chair, yung pong sinasabi po ni Senator Tulfo na operation and maintenance, kung ipa-plus po natin yung GAA po ng NIA, the whole budget of the NIA po ay naka-under po sa operation and maintenance. Yan po ay hindi ko po mapaliwanag sa inyo kung bakit yung budget, the whole budget of the NIA ay under the operation and maintenance sa GAA. Hindi. Bawat project may kanya-kanyang allocation for maintenance and repair. Yes po. Okay? Yes hindi po, yung sinasabi mo lagom, tapos para sa lahat ng proyekto, hindi. Bawat proyekto naka-specify doon kung para saan, kung magkano naka-allocate for maintenance for that particular project. Ipatatawag namin yung taong itinuturo nyo na may kinalaman sa proyekto sa ghost project na ito na wala kang kinalaman. Tama? So, Mr. Chair? Mr. Sulay. Gusto ko lang pong linawin, Mr. Chair, na yung pong pinaparatang na ghost project, hindi po siya ghost project, Mr. Chair. Yun po ay kahit na pupuntahan po doon sa Santa Josepa, yung project na yun, ay makikita po ninyo yung accomplishment. Baka gusto mo makulong kasi sa baba. Pinuntahan po namin. We went there. Hindi, ang sinasabi ko lang po... babaguhin mo na. Siguraduhin mo. Kasi kung hindi, ipapakontem kita para makulong ka sa baba. Sinasabi ko lang din po yung aking nalalaman, Mr. Chair. Sa yung nalalaman? Opo. So, hindi ka sure? Hindi kasi... Wag mo sabihin, kasi pag sinabi mong sure ka, then, paparedy ko ng kulungan doon sa baba para pakulong kita. Cite you in contempt. Because we went there. Sigurado ka o hindi ka sigurado? Sigurado po akong meron pong ginawa po yung... Hindi, sigurado ka na tapos na ito? Yes po, as per program po. As per program. Yes. But you weren't there. But we went there. Hindi tapos. Sinasabi mo you're sure as per report. So umaasa ka lang sa report. Yes po. Okay, I'll take that. So I want to see that report. Yes po. At sino yung gumawa ng report na yon?
Okay, isa pa para naman in the name of fairness, mabigyan kita ng pagkakataon makapagsalita, Engineer Sulaik, sir. 258 million, Umayam SIP. Okay. Deos Cesar Sulaik during his visit verbally instructed the regional office to not order the contractor to restore the damaged canal. Currently, the certain canal has no concrete. Ano po inyo pong rito? Reaksyon, Engineer Sulaik. Mr. Chair, the same rin po yung allocation po na 200 million during the time of the implementation of the project. Ako po ay nandito na rin po sa central office at yung pong perang nakaloob po doon sa 200 million, yun po yung mga remaining works na in-implement po ng regional office po para matapos po yung remaining works na on the downstream portion of Umayam Irrigation Project po, Mr. So, ibig sabihin, hindi na kayo naka-assign dito. Pero kung hindi na kayo assigned sa project na ito, bakit niyo po sinabihan yung contractor na wag na i-restore ang damaged canal? Kasi pwede namin patawag yung contractor. Wala po akong malaala, Mr. Chair, na nag-instruct po ako ng ganun. Wala po akong... Mr. Chair, pwede natin patawag yung contractor nito? Is this the same, Dante? Iba naman to, Umayam. Sino yung contractor sa pagkakalam niyo po, Engineer Sulaik, nitong Umayam SIP? Matatanong po natin sa regional office po kung sino po yung mga contractor na naka-implement po nitong contract. At sino po yung sabi niyong responsible dito? Kasi sabi hindi na ikaw, nalipat ka. Kasama rin po kay Manager Dante Ganutis. Manager Dante. Sila na po yung nag-i-implement. Bukod sa at that time, uncompleted at Ghost Project declared dito ng inyo pong inspection team, substandard daw po yung mga materials and poor engineering construction ang nangyari. Bigyan niyo po kami ng listahan, ito nandito sa amin, na ito ay completed na na-correct na yung mga problema tungkol sa substandard ng mga materials na gamit, and then pipirma po yung nag-inspect para kapag pina-inspect po namin sa mga engineers namin, independent, kunin natin ang engineer, yes, at diniklara talagang substandard yun, yes, makakasuhan yung pumirma doon. Yes, sir. Tama ako, Engineer Galen? Tama po. Fair enough? Tama po, yes. Okay. Okay, yung Benguet Baguyos Communal. Pakita nga natin yung Benguet. Yung merong umiiyak na farmer doon. Kanina. Nagmamakaawa. Bato. And then it boils down to them spending for the maintenance, for the completion of the project. Anong nangyari po doon? Nagmamakaawa, maiyak-iyak yung farmer? Yes, sir. Mr. Senator, ang report po sa akin ngayon dito ay na-damage na po yun ng typhoon at for repair po ito. Dapat mag-repair kayo. Yes. Tinatawagan daw kayo pero hindi kayo tumutugon. Hindi naman po. Ganito po kasi yan, sir. Na-notice ko po sa budget ng NIA, for some reasons, wala po silang yung QRF, sir. Yun po ang nilalaban namin kasi yung QRF ng NIA ay papasa pa sa OCD kaya matagal po yung response. Kami naman po pag may repair, may report kami, binavalidate po kasama ang OCD, tapos hinihintay po namin yung budget. Dapat po talaga may QRF ang NIA. Ano ibig sabihin po ng QR? Quick Response Fund, sir. O di dapat agad-agad ina-actionan nyo yung problema tulad nito. Tinamaan ng bagyo, tapos yung mga farmers nakiusap sa inyo, may dumating daw na inspector, tiningnan lang, hindi na bumalik. Precisely, sir. Ang nangyari, dahil wala siyang nakitang aksyon mula sa inyo, sila nang gumastos para doon sa rehabilitasyon nung nasirang. Yes, sir. Mabutit na i-bring out nyo po ito. Talagang ito po ang issue na nakita kong weakness po ng NIA. Again po, walang QRF, walang Quick Response Fund. So at least inamin mo na ito. Alright, yan. Napakinggan natin ang anomalya dito sa NAIA. Halos maiyak ang bilyong Ghost Project na bisto sa Senado ni Senator Rapi Tulfo. At sana makulong ang dapat makulong. At maraming salamat sa patnubay na pakikinig at panonood dito kay Karob Trip. And peace out!